Lala! Ay, may naghahanap sa inyo! Lala! Bakit ba, Aling Betty? Ano nangyayari? May dalawang tao sa plaza. May hawak silang litrato ng batang kamukhang-kamukha ni James. Abay sinasabing anak daw ng kanilang amo. Ano? Sino sila? Ay, hindi ko alam. Pero mukhang mayayaman. May dala silang kotse. Ay, sinasabi nilang 7 taon na raw nang iwan ng anak ng amo nila yung bata. Ay, totoo ba yun? Totoo ba yung sinasabi nila? Ay, kung magkataon, abay mayaman pala si James. 7 taon? Hindi pwede. Nabigla si Lala sa balitang narinig kahit alam niyang nahihirapan na siya sa pag-aalaga sa bata pero ayaw niya rin itong makuha sa kanya ng basta-basta na lamang. Mabilis itong umuwi sa kanilang bahay samantala ang mga tauhan ng matandang Don patuloy pa rin na nagtatanong sa mga tao na kanilang madaanan. Nagbabaka sakaling makikita nila ang batang hinahanap. Umaasang hindi nagbago ang itsura nito kahit 7 taon na ang nakararaan. Sa bahay naman nila Lala. Hindi ko siya pwedeng ibigay. 7 taon ko na siyang inalagaan. Kailangang masigurado ko na mababayaran din ako ng 7 taong ginastos ko sa pagpapalaki sa batang yon. Nanay? Nanay Lala? Pwede po ba ako maglaro sa labas? Hindi ka maaaring lumabas ngayon. Pero nanay, bakit po? Basta, James! Basta, ha? Hindi ka maaaring lumabas. Hindi ka pwedeng makita nila. Sa labas ng bahay, patuloy ang pagkalat ng balita sa buong baryo tungkol sa paghahanap kay James. Unti-unting bumibigat ang pakiramdam ni Lala. Kinagabihan, matapos ang mahabang araw ng pagtatago kay James sa kanyang silid, hindi mapakali si Lala. Ang balitang kumalat tungkol sa pagdating ni Tessa ay nagdulot ng matinding pagkabalisa sa mag-asawa. Sa kanilang pagkabalisa, isang ideya ang unti-unting nabuo sa kanilang isipan. Isang planong magbabago ng kanilang kapalaran. Gado, anong gagawin natin? Bakit ngayon pa sila dumating? 7 taon nating inalagaan si James. Hindi natin siya basta-basta pwedeng isuko. Alam mo ba ha, kung gaano kayaman ang pamilyang yon? Si Don Miguel, isa sa pinakamayamang tao sa lugar na ito. Mayaman? Pero anong magagawa natin? Apo niya si James. Kato, may naisip ako. Ano yun? Ang anak nating si Bert. May konting pagkakahawig sila. Siguro dahil magpinsan kami ng kanyang ina. Ano bang pinaplano mo? Magkamukha sila. Halos magkasing edad pa. Delikado ang iniisip mo. Kung si Bert ang ipakilala nating James. Ano? Pero paano? Isipin mo ha, Gato. Ang kayamanan, ang maginhawang buhay na matagal na nating pinapangarap. Sino yun? Nanay, tatay. Bert, bakit gising ka pa? Paano may narinig akong usapan tungkol kay James? Anak, ikaw na ang pag-asa natin para yumaman tayo. Teka, Nay. May mga taong naghahanap kay James. Mayayaman silang tao. At ikaw ang magiging susi ng ating kaginhawahan. Lala, baka mapahamak ang anak natin. Hindi yan. Turuan natin si Bert. Lahat ng tungkol kay James. Ang kanyang mga kwento, ang kanyang mga gawi, lahat. Pero nanay, bakit po? Dahil anak, ikaw ang magiging bagong James. Ikaw ang magiging apo ni Don Miguel. Kailangan natin planuhin ito ng mabuti. Pag nagkamali tayo, isang pagkakamali Hindi magkakamali. Anak, simulan na natin ngayon. Umupo ka. May marami akong ikukwento tungkol sa bagong buhay mo. Sa madilim na sulok ng bahay,
Nagsimula ang kanilang lihim na pagpaplano habang si James mahimbing na natutulog sa kabilang silid. Hindi nalaman ang kanyang buhay ay unti-unti nang binabago ng mga taong nagkukunwaring nagmamahal sa kanya. Nang mag-uumaga na, hindi mapakali sina Lala at Gardo. Ang kanilang planong pagpapalit kay Bert bilang si James, kailangan pang maghintay. Ngunit bago yun, kailangan munang ilayo si James sa mga taong naghahanap sa kanya. Hindi mapalagay si Lala habang inihahanda ang mga damit at pagkain. Alam niya na ang bawat minutong lumilipas ay mapanganib. Sa kanyang pagmamadali, narinig niya ang mahinang yabag ng mga paa sa hagdan. Nanay! Oh, ang aga niyo po. James? Ay, bakit gising ka na? May ingay po kasi, nanay. Ano po yung bag? James, anak. Kailangan nating mag-usap. May problema po ba, nanay? Anak, may mga taong masasamang loob na naghahanap sa'yo. Po? Bakit naman po? Hindi ko alam, anak. Pero delikado sila. Kaya kailangan nating umalis. Ngayon din. Umalis po? Pero paano po yung mga kaibigan ko? Tsaka yung eskwela? Saka si Kuya Bert? Pasensya ka na, ha? Pero mas importante ang kaligtasan mo. Inihanda ko ng mga gamit mo. Kailangang makaalis ka agad tayo ngayon din. Delikado kapag nagtagal ka dito. Agad nilang inihanda ang mga gamit sa madaling oras at tinangkang magtago sa kabundukan. Hindi man lang nahiwatigan ni James ang tunay na dahilan ng kanilang biglaang pagtakas, ang kanyang buong tiwala kay Lala na naging sanhi ng kanyang pagsunod. Tatay, sasama po ba kayo? Kailangan ko manatili rito para bantayan si Bert, ang kapatid mo. Kailan po tayo magkikita uli? Malapit lang naman ang pupuntahan natin, anak. Pero kailangan na nating umalis ngayon din. James, oras na. Halika na. Paalam mo na po, tatay. Mag-iingat kayo. Sa bundok ng Santa Clara, doon muna kayo. Oo, doon na muna kami. Siguraduhin mong walang makakaalam. Nanay, babalik naman po tayo, di ba? Oo naman, anak. Pagkatapos ng lahat ng ito, pagkatapos naming mailigtas ang aming anak. Habang naglalakad sila palayo, unti-unting tumatakbo, naririnig pa rin ang mga manok na tumitilaok, hudyat ng bagong umaga. Isang umagang puno ng pangamba at mga lihim. Ang mainit na sikat ng araw, walang habas na tumutulak sa mag-ina. Nagmamadali, 2 oras silang naglakad at sa kabila ng pagod, hindi mapakali si Lala. Kailangan nilang makarating sa bundok bago dumilim. Ngunit ang tadhana, iba ang plano. Isang sandali na magpapabago sa lahat ng kanilang pinaghirapang plano. Sa isang tabi ng highway, tanghaling tapat, may mga sasakyan na dumaraan. Nay, pagod na po ako. Hindi pwedeng huminto. Kailangan nating makatawid, James. Pero nanay, pagod na ako. Ay, sige, magpahinga ka. Eto ng pagkakataon para iwan kita dito. Kailangan kong gawin ito. Wala na tong atrasan. Nanay! Sandali po! Huwag niyo akong iwan! Nanay! Ang bata! Tutulungan ko siya. Ayos ka lang ba? Ang paa ko po. Masakit. Sandali lang, bata. Dadalhin kita sa ospital. Sino kasama ng batang to? Bakit siya nag-iisa? Halika, bubuhatin na kita, ha?
Huwag kang mag-alala. Dadalhin kita sa ospital. Ano nga palang pangalan mo? James po. James? Hindi kaya... Habang nagmamaneo patungo sa ospital, malinaw sa ekspresyon ni Tessa na unti-unti niyang nare-realize na ang batang nasaktan niya, maaaring ang batang hinahanap niya. Matapos ang aksidente, mabilis na nakarating si Tessa at James sa San Vicente Hospital. Ang tahimik na kalsada ay napalitan ng ingay ng ospital habang si James inaalagaan matapos ang insidente. Ang bata ay walang kasama. Ang pagiging mag-isa niya ay hindi nakalampas kay Tessa. Sa loob ng emergency room, si James ay nakahiga sa kama, nakakabit ang IV drip. Si Tessa naman nasa tabi ng kama, nag-aalala habang pinagmamasdan ang bata. Ma'am, tapos na po ang x-ray. Mild sprain lang po. Kailangan po ng ilang araw na pahinga ng bata. Salamat. Ako na ang bahala sa bills. Sige po ma'am. Pakiantay na lang po ng doktor para sa mga susunod na hakbang. Lumabas ang baklang nurse. Tahimik ang kwarto, maliban sa mahinang tunog ng air conditioning. Si Tessa na natiling nakaupo sa tabi ng kama ni James. Kumusta ang pakiramdam mo? Nasakit po ng konti, pero okay lang po. Salamat po sa pagtulong. Wala yun. Mabuti na lang at hindi masyadong malala. Pero, bakit ka nasa kalsada mag-isa? Nasaan yung mga magulang mo? Wala po si nanay. Iniwan niya po ako. Iniwan ka? Anong ibig mo sabihin? Kanina po tumatawid siya ng kalsada, pero hindi na po siya bumalik. Iniwan niya po ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mag-iisa. Ako nang bahala sa'yo. Pero bakit po? Hindi niya naman po ako kilala. May hinahanap din akong batang tulad mo. Pareho kayong mag-isa. Kaya alam ko kung anong pakiramdam. James anak. Tatay? Kayo po ang ama niya? Oo, ako si Gato. Asawa ako ng nanay niya. Pasensya na kung nagdulot sa inyo ng abalang anak ko. Pasensya na po. Pero iniwan po si James sa kalsada. Alam niyo po ba kung bakit? May kailangan lang sigurong asikasuin ng aking asawa. Pero ako na ngayon ang bahala sa anak ko. Halatang nagugulan si James pero masaya sa presensya ng nakilalang ama. Tatay, bakit hindi na po bumalik si nanay? Anak, huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa iyo ngayon. Siguraduhin niyo pong ligtas si James. Malinaw na traumatized ang bata sa nangyari. Oo. Salamat sa tulong ninyo. Habang inaasikaso ni Gardo ang mga papeles ng ospital, halatang may plano siyang ilayo si James mula sa sitwasyon. Si Tessa, na natiling nagduda, ngunit minamasdan ang bawat galaw ni Gardo. Matapos ang aksidente, bumalik si Tessa sa kanyang orihinal na misyon. Nagtungo siya sa lumang bahay ni Don Miguel. Sa lugar ding yun, dala ang mga lumang larawan at dokumento na magpapatunay ng pagkakakilanlan sa binatilyo. May misteryong dahilan kung bakit kailangan nilang kunin si James bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Isang detalye na hindi maintindihan ni Tessa, ngunit naaawa siya sa batang muntik niya ng masagasaan na inakala niyang maaaring siya ang hinahanap nila. Ang pagdating ni Gardo ang nag-alis ng pag-aakala niyang yun na ang batang hinahanap niya, ngunit ang kanyang kutob ay nananatili pa rin. Sa loob ng kotse, hapon na ng mga oras na yun, papunta si Tessa sa lumang bahay ni Don Miguel. May mga lumang larawan at dokumento na nagkalat sa passenger seat. Oh, bakit ganyan ang ayos ng mukha mo? Naisip ko lang yung batang nasagasaan ko kanina. Noong una, inakala kong siya yung batang hinahanap natin.
Pero nung dumating yung ama niya, inalis ko na ang isiping yun. Saan na tayo maghahanap ngayon? Pupunta na tayo sa lumang bahay ni Don Miguel. Paano kaya natin madaling mahahanap ang bata? Para madala sa lolo niya. Kailangan natin siyang madala sa ating pinuno bago magkabilugan ng buwan. Magtiwala ka lang. Mapapasirin natin si Don Miguel bago magkabilugan ng buwan. At ang apo niya ang ating pag-asa. Ang mga pinagkakatiwalaan ay nagpatuloy sa kanilang misyon na hanapin ang tunay na apo ni Don Miguel na umaasang ang mansyon lamang ang kanilang pag-asa para matuntun ang batang kanilang hinahanap. Samantala, sa kabilang dako naman, sa katahimikan ng gabi, habang si James ay nananatili sa ospital, nagkaroon ng pagkakataon si Lala na kausapin si Berta tungkol sa kanyang plano. Sa silid ni Berta, madilim ang kwarto. Tanging ang maliit na lampara lamang ang nagbibigay ng liwanag. Si Lala at si Berta nakaupo sa kama. Anak, gusto mong magkaroon ng magandang buhay, hindi ba? Oo naman, nanay. Tingnan mo to, anak. Nakikita mo tong malaking bahay. Oo, ang laki po. Parang palasyo. Oo, anak. Palasyo nga. At alam mo ba, pwede itong maging bahay mo. Ho? Paano naman mangyayari yun? Napansin mo ba kung gaano kayo magkahawig ni James? Opo, minsan nga po. Nalilito na si Aling Betty kung sino sa amin ang James at kung sino sa amin si Bert. Kasi nga anak, si James, siya ang tagapagmana ng lahat ng yan. Ho? Paano po? Mayamang tao si Don Miguel. Hinahanap niya ang apo niya, si James. Si James po? Apo niya? Hindi ko siya kapatid. Oo, sabay lang kayong lumaki, pero hindi kayo magkapatid. Magpinsan kayo. Iniwan siya sa akin noong pinsan kong si Loretta. Ang pagiging magkahawig ninyo, ang magiging daan para yumaman tayo. Aagawin natin ang tronong dapat na mapunta sa kanya. Nanay, pero mali yun. Isipin mo, anak. Hindi ka nakakain ng madalang. Hindi ka na mag-aaral sa lumang paaralan. Magkakaroon ka ng sarili mong kotse, sarili mong driver. Talaga po, nanay? Oo naman, anak. Lahat ng gusto mo, makukuha mo. Pero dapat, maayos ang magiging papel mo. Dapat alam mo lahat ng tungkol kay James. Paano kung may magtanong? Kaya nga buong gabi kitang tuturuan. Lahat ng tungkol kay James. Ang mga kwento niya, ang mga gusto niya, pati na ang mga kilos niya. Dapat mong matutunan na maging siya. Binuksan ni Lala ang notebook. Eto ha, una, dapat mong tandaan. 3 taong ka nang iniwan sa akin ng pinsang kong si Loretta. Habang nagpapatuloy ang gabi, unti-unting natututunan ni Bert ang bawat detalye ng buhay ni James sa bawat pahina ng notebook. Sa bawat kwentong sinasaulo, unti-unting nawawala ang dating si Bert. Isang bagong James ang nabubuo. Ngunit habang nakikinig si Bert, unti-unting sumisiksik sa kanyang isipan ang tanong na hindi niya masagot. Nasaan si James ng mga oras na yun? Nanay, nasan nga pala si James? Hindi mo na kailangang malaman yon, anak. Mag-focus ka sa dapat mong gawin. Pero gusto kong malaman. Hindi nga importante si James. Ang importante, ikaw ang maging James. Huwag mo nang intindihin pa ang iba. Sa kabila ng mahigpit na utos ni Lala, nanatili sa isip ni Bert ang tanong. Alam niyang hindi niya iyon mabubura at balang araw, hahanapin niya ang sagot sa kabila ng lahat ng sinasabi ng kanyang ina. Ang kakaibang atmosphere ng mansyon ay tila humuhupa nang magkaharap sina Lala at Tessa sa malaking sala sa ibabaw ng malaking muebles na nababalot ng puting tela. Ang dalawang babae nag-usap sa gitna ng tensyon.
Kapwa may itinatagong lihim para kay Tessa. Ito ang pagkakataon upang makumpirma ang mga palatandaan ng batang hinahanap nila para kay Lala. Ito ang sandaling kailangang panindigan ang kanyang plano. Nakakuha na kami ng impormasyon na ikaw ang pinag-iwanan ng apo ni Don Miguel. Dahil isa ka sa malapit na pinsan ng ina nito. Isang araw kami naghanap sa bayan. Pero ni isa man, walang nakakakilala sa bata. Kaya ngayon, hindi ka na makakapagkaila. Nasaan ang batang inalagaan mo? 7 taon na ang nakararaan. Ay, sandali lang po. Tatawagin ko siya. Lumabas si Lala sa likod. Ilang saglit lang. Bumalik na siya kasama si Berta. Heto na po si James. Tumingin si Tessa kay Berta. Pinagmamasdan ito na maigi. May konting pagkakahawig ito sa batang nasa litrato. Ngunit tila may pag-aalinlangan si Tessa. Ikaw ba si James? Opo. Sa gitna ng tensyon na bumabalot sa silid, unti-unting lumapit si Tessa kay Berta. Ang mga salitang binabalak niyang sabihin na uwi sa katahimikan nang makita niya ang takot sa mata ng bata. Isang uri ng takot na hindi angkop sa isang inosenteng pagkikita. Titingnan ko ang likod ng tenga mo. Po. Bakit niyo po titingnan? Protocol lang po, para sa records. Dahan-dahang lumapit si Berta. Ramdam ang panginginig ng kanyang katawan. Walang tanda. May problema po ba? James, natatandaan mo ba kung kailan ka huling nakita ng tatay mo? Hindi po. Bata pa po kasi siya noon. Hayaan natin siya ang sumagot. Sige, isa pang tanong. Anong paboritong kanta ng tatay mo nung bata ka pa? Paborito po. Oo, yung lagi niyang kinakanta sa'yo bago ka matulog. Di ko alam eh. Salamat sa oras niyo. Aalis na po kayo? May ilang bagay pa akong kailangan i-verify. Magkikita pa tayo, James. Kailangan madala namin sa kanya ang tunay na apo ni Don Miguel. Ang batang inilagaan mo sa loob ng 7 taon. Dahil ililipat sa kanya ang mga ari-arian ni Don Miguel. Madam, hindi ko alam kung bakit hindi kayo naniniwala sa akin. Siya yung batang inalagaan ko sa loob ng halos 7 taon. Marami nang nagbago sa kanya. Oo, napansin ko rin yung birthmark niya na sinasabi mo nung una. Pero habang lumalaki, unti-unti itong nawawala. Kung hindi niyo ako paniniwalaan, mas gugustuhin ko. Dahil sa totoo lang, napamahal na sa akin ang bata. Ayoko rin mawalay siya sa akin. Babalik kami sa susunod na araw. Ibabalita lang namin sa Don ang aming natuklasan. Kung anong pasya niya, yun ang aming gagawin. Pero ito ang tatandaan mo. May parusa ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng isang tao. Lalo na ang mga kasinungalingan nito. Babalik ako at sa susunod, sana ang tunay na James na ang aking makausap. Lumabas si Tessa. Naiwan si Lala at si Berta. Parehong nanginginig. Nanay, alam niyo. Hindi pa. May oras pa tayo. Sa labas ng mansyon, naglakad si Tessa papunta sa kanyang kotse. Hindi nyo kami kilala. Kaya hindi nyo kami malilinlang. Hindi kami katulad yung ordinaryong tao. May kabayaran ang ginagawa nyo to. Naiwang kinakabahan ng dalawa pero porsigido si Lala na palabasing si Berta, ang tunay na anak na kanyang inalagaan para makaahon din sila sa kahirapan.
Hanggang kailan kaya siya lalamunin ng kanyang ambisyon? Hanggang kailan ang kaya niyang gawin makuha lamang ang mga bagay na dapat sana'y mapunta kay James Condrado, ang tunay na apo ni Don Miguel? Duda ka sa kanila? Hindi nila tayo mapagtataguan. Anong plano mo? Babalik tayo. Pero bakit? Iba ang kutob ko sa babaeng yun. Sige, kung yan ang gusto mo. Ngayon pa, alam na natin na sa kanya pala iniwan ang apo ni Don Miguel. Kailangang makuha natin sa kanila ang tunay na apo ni Don Miguel. Ito ang magiging susi ng ating kalayaan. Kalayaan sa isang sumpa na kailanman hindi ko nababalikan. Kapag ako nakalaya, Bumalik nga sa lumang mansyon sina Daryl at Tessa. Ganun na lamang ang kanilang marubdob na pagsunod sa kanilang amo na makuha ang tunay na apo nito sa taong pinag-iwanan ng ina nito. Sa kabilang dako naman sa lumang mansyon. Ano bang nangyari? Kanina, dumating ang mga tauhan ni Don Miguel. Alam na nilang akong nag-alaga kay James. Paano nilang nalaman? Hindi ko alam. Marahil nakapagtanong na sila sa iba. Bakit mo pa ibinalik yung batang yan dito? Iniwan ko na nga yan para wala tayong problema. Sana inilayo mo siya. Mapupurnadang lahat ng plano natin. Hindi ko alam ang gagawin ko eh. Hindi ka tumawag kaya umuwi na ako dito. Pagod na ako. Biglang bumukas ang pinto sa itaas. Bumaba si James na umiiyak. Bakit po ayaw niyo sa akin? May nagawa po ba akong mali? May nagawa ba ako hindi niyo po nagustuhan? James, Ayaw niyo na po ba sa akin? Napapagod na po ba kayong alagaan ako? Napaupo si Lala. Saglit na hindi makapagsalita. Si Gardo, nagalit ngunit nagtimpi. oo. Napagod na ako. Ayaw na kitang alagaan. Tama na, Lala. Tama na yan. Ano ba gusto mong sabihin ko, Gardo? Totoo naman. Hindi ko na kaya. Anak, pumasok ka muna sa kwarto mo. Mag-uusap lang kami ng nanay mo. Ayaw na po ba sa akin ni nanay? Hindi totoo yan, anak. Mahal ka namin, kaya pumasok ka muna. Ano bang iniisip mo? Bakit sinabi mo yun sa bata? Iniwanan mo na nga siya sa kalsada. Na-disgrasya na. Hindi ka ba nakukonsensya? Gusto ko nang lumayo siya sa atin. Dahil habang nandito siya, nanganganib na mapurnada ang plano natin. Kailangan si Bert ang maipakilalang apo ni Don Miguel. Kaya habang maaga pa, ikaw na ang lumayo sa batang yan dito. Bago pa sila makabalik. Ito na yung pagkakataon natin para umasenso naman tayo sa buhay. Kapag ang anak natin si Bert ang kinilalang apo ni Don Miguel, sa kanya na mapupunta ang lahat ng kayamanan ng matanda na malapit na raw mamatay. Pag nagkataon, yayaman tayo, Gardo. Kaya utang na loob. Ilayo mo siya rito. Akala ko ba kasi dadali mo siya doon sa... Ay, para kasi ang hirap niyang iwan sa bundok. Kaya nga nang nakakuha ko ng pagkakataon, sinamantala ko na. Okay, Tam. Ikaw din. Hindi mo rin talaga siya kayang iwan ng ganun-ganun na lang. Matagal natin siyang nakasama. Kaya ang hirap din ang basta na lang natin siyang itapon. Ay, bahala ka na. Basta ikaw ang maglalayo sa kanya dito. Teka, Gardo, bumalik na sila. anong gagawin natin? Dali mo sa basement ang bata. Bilisan mo! Halika na, anak. Pero po, bilisan mo. Halos kalad ka rin na ni Gardo ang bata. Mailayo lamang ito sa mga humahanap sa kanya. Ayaw din ni Gardo na mapurnada ang plano nila.
Sumang-ayon na rin ito sa hangarin ng asawa na yumaman sa pamamagitan ng kanilang tunay na anak na si Berta at ipakilala bilang tunay na apo ni Don Miguel. Maya-maya pa'y biglang kumalabog ang pintuan. Biglang nagbukas ang pintuan. Sinong... Oh, bakit kayo nagbalik? Hindi ba bukas pa? Madam, Tumahimik ka! Suriin ang bawat silid! Tayo na! sandali. Wala kayong karapatan. May nararamdaman akong may iba ka pang batang tinatago rito. Nasaan ang totoong apo ni Don Miguel? Wala. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Ma'am, may bagong bakas po ng pasagdan. Akala mo hindi ko mapapansin? Ang mga basang bakas ng sapatos. Galing sa ospital, hindi ba? Hindi. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Suriin ang basement! Hindi! Pribado yan! Wala kang karapatan dito. Ang mansyon na to ay pag-aari pa rin ng Kondrado. Pero pinatira kami dito ni Loretta. May karapatan kami. Pinatira? Para alagaan ang batang iniwan niya. Hindi para pagsamantalahan ang sitwasyon. James? James, ikaw ba yan? Yun ba ang totoong apo ni Don Miguel? Hindi. Baka Juan, nagalang yun. Ano ba? Ano to? Bitiwan niyo ako. Walang bata doon. Walang hinahanap niyo. Ano ba sabi? Hawakan niyo siya. Ako. Alam mo, may kutob na ako kanina pa na ang batang iniharap mo sa akin ay hindi ang batang hinahanap namin. Makipagtulungan ka na lang para hindi ka mapahamak, pati na rin yung pamilya mo. Habang tumatakbo ang oras, nasasayang mga sandaling dapat nasa kanya na. Sa gitna ng kaguluhan sa mansyon, humupa ang mga sigawan at nagbigay ng daan sa isang mas malalim na tensyon. Ang basement na nanatiling nakasara at sa gitna ng sala, nagkatitigan ang dalawang babae. Parehong may itinatagong lihim, parehong naglalaro ng mapanganib na panlabas na katotohanan at kasinungalingan. Alam kong may itinatago ka sa akin. Ilabas mo ang tunay na apo ni Don Miguel kung ayaw niyong mapahamak. Siya ang James na hinahanap mo. Huwag mo kaming gaguhin. Makinig ka. Hindi. Ikaw ang makinig. Maniwala ka sa akin. Walang ibang bata dito kundi si James. Ang anak ni na Loretta. Yung pinsang ko. May palatandaan kami kung sino ang tunay na apo ni Don Miguel. Sabihin mo na kung nasan siya. Sinabi ko na nga yun sa'yo eh. Nakita ko rin ang palatandaan na sinasabi mo. Pero habang lumalaki siya, unti-unti itong nawawala. Hindi ako naniniwala. Ilabas mo ang totoong apo ni Don Miguel. Dahil kailangan na namin siyang madala sa kanya bago magkabilugan ng buwan. Buwan? Ano namang kinalaman ng buwan? Ilabas mo ang tunay na apo ni Don Miguel. Dahil kapag nalaman naming nagsisinungaling ka, mapapahama ka pati ang bata. Mahabang katahimikan, pinag-aralan nila ang mukha ni Tessa. Maniwala ka nga. Siya lang ang apo na sinasabi mo. Patunayan mo. Oo, sige. Ang inalagaan ko ng halos 7 taon. Ang totoo, napamahal na siya sa akin. May luwas sa mga mata ni Lala. Pero kung kukunin siya ng kanyang tunay na pamilya, kinalulugod ko ang magandang buhay na naghihintay sa kanya. Malaya niyo siyang makukuha. Biglang may maririnig na pag-iyak mula sa malayong bahagi ng bahay. Sa harap ng malagim na mansyon, ang tensyon ay nag-aalab. Si Tessa at ang kanyang mga tauhan, determinadong tuklasin ang lihim na itinatago ni Lala. Sundan niyo ang tunog na yon. Sandali! Oo. Sandali! Tayo Hindi! Sandali! Ang katahimikan ay tila nagbabadya ng mas malaking unos. Sa utos ni Tessa, naghiwa-hiwalay ang mga tauhan upang hanapin
ang nawawalang si James. Walang sulok ang dapat maiwang hindi masusuri. Maghiwa-hiwalay tayo! Yes, ma'am! Yes, ma'am! Yes, ma'am! Habang nagkakanya-kanya ng paghahanap ang mga tauhan, si Lala pilit na sinusubukang panatilihin ang kanyang kwento, ngunit unti-unting nauhubaran ang kanyang mga palusot. Sa sala, nagsimulang maghalugog ang isang tauhan. Ang katahimikan ay pinutol ng pagbukas ng isang kabinet na puno ng mga kakaibang gamit. Ma'am, may mga bagong damit. Pag binatilyo. Oh, kay James yan. 2 size. 2 iba't ibang size ng damit? Mahilig akong mamili ng mga damit. Yung mga sale, ganun. Tigilan mo na yan. Hindi mo kami madadala sa mga palusot mo. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa kusina, isa pang tauhan ang natuklasan ang higit pang mga bagay na magdudulot ng mas malaking katanungan. Ma'am, may 2 klase po ng gatas, 2 yogurt, at ibang brand. Ano ba? Mahilig kami sa gatas. Hindi ibig sabihin nun na... Hindi ibig sabihin wala kang tinatago. Suriin niyo pa! Sa ikalawang palapag, ang mga natuklasan ay naglalapit sa kanila sa isang masakit na katotohanan. Ma'am! May narinig ako sa basement! Daga lang yan, ano ba? Lagi kami may mga daga rito Siguraduhin natin kung daga nga. Pumunta tayo sa basement. Tara! Ang dilim at ang lamig ng basement tila sumasalamin sa bigat ng sekretong pilit na ibinabaon ni Lala. Ngunit ang bawat hakbang nagdadala ng mas malinaw na larawan ng katotohanan. Ma'am, may bakas po ng pagkain dito. May pinggan at may tubig. Para kanino yan? Sa daga ba? Please lang. Huwag na kayong magtanong. Huwag na kayong maghukay pa. Nanay! James? Hindi. Hindi yan yung hinahanap niyong James. Hindi nga yan si James. Ang oras ay tumigil nang marinig ang mga kalabog mula sa likod ng pinto. Ang mga boses na sumisigaw na tila isang sigaw ng paghingi ng tulong mula sa isang madilim na nakaraan. Tulong! Tulong! Ang mga tauhan tumakbo papunta sa pinto habang si Lala umiiyak sa sahig. Habang naghahanap ang mga tauhan ni Tessa sa itaas, si Gardo naman mabilis na kumilo sa basement. Sa kanyang mga kamay ay may lubid. Ang kanyang isipan, isang desperadong plano. Ang inosenteng tinig ni James, ang tanging tunog sa madilim na silid, kasabay ang kanyang mabigat na paghinga. Tatay Gardo, ano pong gagawin niyo? Pasensya na anak, pero kailangan kong gawin to. Bakit po may lubid kayo? Tumigil ka na, huwag ka nang lalaban. Teka po! Masakit po eh! Teka, tatay! May naghahanap sa'yo. Sino po? Pero hindi ka dapat makita. Hindi ka pwedeng makita nila. Sino po naghahanap, tatay? Natatakot na po ako. Ang lolo mong mayaman, ipinasusundukan niya sa amin sa mga tauhan niya. Lolo? May lolo po ako? Kaya nga, hindi ka nila dapat makita. Kailangan. Pero tatay, di ba sabi niyo napapagod na kayo sa pag-aalaga sa akin? Bakit hindi niyo na lang po ako hayaang makita nila? Hindi mo naiintindihan. Pasukin ang lahat ng silid. Aba! Oo, sige. Tulong! Tumahimik ka. Kung gusto mong mabuhay si Bert, kung gusto mong mabuhay ang kapatid mo, tumahimik ka. Yan. Mabuti. Tumahimik ka lang. Tumahimik ka lang.
Naririnig akong ingay dito sa baba. Patawad, James. Patawad. Pero kailangan naming protektahan si Bert. Kailangan. Hinila ni Gardo si James papunta sa pinakamadilim na sulok ng basement. Habang ang mga yapaka palapit ng palapit, samantala sa labas ng baba naman ng hagdan ng basement. Tulungan niyo ako! Ikaw? Ilayo niyo na ako dito. Pakiusap. Pinahihirapan na nila ako eh. Yan yung batang iniharap sa'yo kanina. Alam ko. Baka totoong siya talaga ang anak ni Loretta, ang apo ni Don Miguel. Anong ginawa niya sa'yo? Kinurog nila ako kanina nang umalis kayo. Plano nila ako ilayo rito. Dalhin na natin siya. Hindi maaari. Bago magkabilugan ng buwan, babalik tayo rito. Mas lalo nating makikilalang tunay niyang apo. Anong plano mo? Babalik tayo kay Don Miguel. Isasama niyo na ba ako? James! James, anak! James! Ayoko na sa inyo. Sinasaktan niyo ako eh. Isama niyo na ako, please. Nakikiusap ako. Isama niyo na ako. Narinig ko kasi. Hindi niyo naman ako tunay na anak. Dali niyo na po ako sa lolo Ano ko. bang pinagsasasabi mo? Anak! Please po, sasama na ako sa inyo. Baka kung ano pang gawin sa akin ng babaeng yan eh. Baka hindi niyo na ako makita sa pagbabalik niyo. Sa aming pagbabalik, isasama kita. Kailangan ko lang tiyakin na ikaw ang tunay na apo ng amo namin. Mahalaga ang papel na gagampanan mo sa mga maiiwan niyang ari-arian. Kaya kailangan namin makatiyak na ikaw nga ang kanyang apo. Matapos ang mahabang paghahanap sa basement, sa bawat sulok at sa bawat silid ng mansyon, bumalik ang mga tauhan ni Tessa. Ang kanilang mga muka pawisan at pagod, ngunit ang mga mata ni Tessa nananatili ang determinasyon na mahanap ang tunay na James. Ma'am, nasuyod na namin ang buong bahay. Pati ang mga sulok ng basement. At Wala po kaming nakitang ibang bata. Nakita niyo na? Sinabi ko na sa inyo eh. Pero makabubuti na rin na huwag niyo siyang isama. Kahit nasusungitan ko ang batang yan, napamahal na rin sa akin yan. tumahimik ka. Bakit hindi natin dalhin ang bata? Mahigpit ang bilin ni amo. Siguraduhin na madala sa kanya ang tunay niyang apo. Kaya kailangan nating makasigurado. Lumakad si Tessa papunta sa bintana. Tiningnan ang buwan. Ikaw, Dadalhin mo na ba ang bata? Nagbago na bang isip mo? ibalik ko sa'yo ang tanong mo. Ha? Nagbago na ba ang isip mo? Bibigyan kita ng pagkakataon. Pagkakataong gawin ng tama. Lumapit pa si Tessa kay Lala. Sa makalawa, babalik kami. Kapag hindi nagbago ang isip mo, tandaan mo, anumang desisyon na iyong gawin, may kaakibat na consequences. Ha? Kukunin namin ang apo ni Don Miguel. Wala kayong makikita. At kapag bumalik kami, siguruhin mo nandito siya. Ang tunay na James. Humiwalay na si Tessa. Naglakad papunta sa pinto. Tayo na! Bago lumabas, huling tumingin si Tessa kay Lala. 2 araw. 2 araw bago magkabilugan. Kung hindi, habang buhay mong pagsisisihan ang magiging desisyon mo. Malaking kayamanan ang maiiwan sa bata. Malaking kayamanan. Malaking responsibilidad. Ha? Ang mga tauhan ni Don Miguel o si Don Miguel mismo. Umalis na si Tessa. Naiwan si Lala na nakatayo sa gitna
na nanginginig. 2 araw. 2 araw. Nanay! Malaking kayamanan. Malaking responsibilidad. Pwes, lalo kung ilalayo ang tunay niyang apo. Walang magbabago sa iyong pagbabalik. Ang anak kong kikilalaning apo ng mayamang Don Miguel na yan. Sawang-sawa na ako sa kahirapan. Ito na ang mas madaling paraan para yumaman. Paninintigan ko kung anong nauna kong sinabi. Kung ano man ang maging resulta, hindi ko babawiin ang sinabi ko. Mapupunta sa anak ko ang lahat ng ari-arian nila. Grabe ka, pinsan. Ngayon ko lang nalaman. Mayaman pala ang pamilya ng nakabuntis sa'yo. Pero bakit ngayon lang? Hindi ko pa rin lubos maisip kung bakit basta mo na lang iniwan sa akin ng bata. At hanggang ngayon, hindi mo na talaga binalikan. Anak, ay, ang galing-galing mo. Napaniwala mo talaga sila na ikaw nga si James. Mama, nakita mo po, ginaya ko lahat ng itinuro ninyo. Pati yung paglalakad niya. Ginaya ko talaga eh. Oo nga. Kinabahan nga ako kanina na baka may makalata pero hindi. Lahat sila naniwala. Nag-practice po kasi ako eh. Kasi tinignan ko yung sarili ko sa salamin. Tapos yung mga boses niya, ginaya ko. I want my chocolates now. Alam mo anak, kapag nailipat sa iyo ang mga ari-arian ni Don Miguel, Makakabili na ako ng maraming laruan. Tsaka ba yung malaking TV na katulad nung sa kanila? mas maganda pa dyan anak. Kailangang makarating din kami sa mansyon na yon. Wow! Tapos pwede na tayong maglaro doon sa malaking swimming pool. Tsaka maraming kwarto. Oo naman anak. Pero dapat mong ituloy ang magaling mong pag-arte, ha? Kabisado ko na po. Kabisado ko na lahat. Pati yung mga paborito niyong pagkain, alam ko na. Sabi niyo po, dapat perfect. Para walang makahalata. Tama. Pero mag-iingat ka palagi anak, ha? Huwag kang magkukwento ng kahit kanino. Oo naman. Secret lang natin to, Mama. Promise po. Cross my heart. Ay, ang tali-tali na talaga ng baby ko. Magiging mayaman na tayo, anak. Ma, kapag mayaman na tayo pwede ba akong bumili ng robot? Tapos yung malaking remote control car? Si James po kasi may ganun eh. Oo naman, anak. Pero tandaan, ha? Dapat maging good boy ka muna. Sundin mo lahat ng sinasabi namin ng papa mo. Yes naman po, Mama. Good boy naman po ako palagi. Ma, paano po kung may malaking multo sa malaking bahay? Ay, huwag kang mag-alala. Nandyan naman kami ng papa mo para protektahan ka. Promise po Scary po kasi yung malaking bahay pero gusto ko po yung maraming laruan. Shh! Kailangan na nating umalis dito, anak, ha? Okay po, Ma. Ninja mode na po ako. Sige na, anak. Pag-iingat ka, ha? Bye po, Ma. Love you. Practice po ako sa salamin mamaya. Sa gitna ng dilim at katahimikan ng gabi, ang pag-aalala ay bumalot sa silid ni Lala at Gardo. Ang babala ni Tessa kanina ang nagbigay ng matinding pagkabahala sa kanila. Hindi sila makatulog sa takot na maaaring mabunyag ang kanilang matagal ng plano. Ang mga salita ni Tessa ay patuloy na umuugong sa kanilang isipan. Tumingin si Lala sa relo, 12:00 na ng hating gabi. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng lampara, nagkatinginan ang mag-asawa, walang salitang nagkakaunawaan na kailangan nilang kumilos, hindi na pwedeng maantala pa. Sa kalaliman ng gabi
habang hawak ni Gardo ang mapa ng bansa. Iminungkahi niyang maingat na tinig na pagdadala kay James sa hilagang bahagi ng bansa. May tiwala siyang may kakilala raw roon na maaring pagkatiwalaan ng kanilang plano. Hindi nagdalawang isip si Lala sa mungkahi ng kanyang asawa. Agad niyang sinang-ayunan ito. Idinagdag pa na habang nasa malayo si James, ang kanilang anak na si Bert, ang kanilang ipakikilala bilang tunay na apo ni Don Miguel. Buong gabing pinaghandaan nila ang bawat detalye ng kanilang huling plano. Walang dapat makalimutang hakbang, walang dapat magkamali. Alam nilang nakataya ang kanilang kinabukasan sa bawat minutong lumilipas. Hindi sila maaari magkamali. Hindi sa sandaling iyon kung kailan hawak na nila ang tagumpay na matagal na nilang pangarap. Sa labas ng bahay, banayad ang hanging dumadampi sa mga dahon na naging tahimik na saksi ng kanilang lihim na pagpaplano. Isang gabing magpapabago ng takbo ng maraming buhay. James, anak, gising ka na ba? Opo. Bakit po kayo nandito? Kailangan nating umalis ngayon. Po, bakit po? Nasaan po si Mama Lala? Si mama mo, kailangan niyang manatili rito. Para kay Bert. Hindi ko po makikita si Mama. Sandali lang naman tayo dun eh. Para sa kaligtasan. Ayoko pong umalis dito. Promise po, magiging mabait po ako. Pasensya na. Kailangan talaga nating gawin to. Alam ko naman po kung bakit. Ha? Narinig ko po kagabi. Ang anong narinig mo? Na si Bert po ang magiging apo ni Lolo Miguel. Na kailangan niyo pong itago ako. James, Hindi. Okay lang po ako. Naiintindihan ko naman po. Gusto niyo lang po maging masaya si Bert. bakit hindi ka ba galit? Kasi po, mahal ko po kayo. Kahit ganito po. Kahit alam kong hindi na ako makababalik sa inyo. Hindi ka dapat maging mabait sa amin. Sana po maging masaya kayo. Sana po magamit niyo sa mabuti ang kayamanan ni Lolo. Pakisabi po kay Mama Lala na mahal ko po siya. Patawad. Patawad, James. Patawad. Sa labas, ang motor ay naghihintay. Dahan-dahang inilagay ni Gardo si James palabas. Ang bawat takbang tila bumibigata sa bigat ng kanilang konsensya. Sa bintana sa itaas, nakatingin si Lala. Pilit na pinipigilan ang pagluha habang pinanunood ang kanyang asawa at ang batang naging anak-anakan niya sa loob ng maraming taon. Unti-unti nang maglalaho sa dilim dahil ilalayo na ng kanyang asawa. Sa huling sandali, lumingon si James at kumaway. Mama, paalam po. Ang mahina niyang bulong sa hangin bago tuluyang nilamon ng dilim ang kanyang munting anyo. Sa pagbubukang liwayway ng araw na yun, isang kakaibang kaligayahan ang bumabalot sa lumang mansyon. Ang dating katahimikan napalitan ng abalang paghahanda. Sa harap ng salamin, si Bert ay nakatayo habang maingat inaayusan ni Lala ang kanyang damit kagaya ng laging suot ni James. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay nahaluan ng kaba at saya.
Oh, tingnan mo anak. Perpekto ka talaga. Para kang tunay na James Conrado. Nanay, kinakabahan po ako eh. Paano kung may itanong silang hindi ko masagot? Naku, huwag kang mag-alala. Hindi lahat ng tanong kailangan sagutin. Basta panindigan mo lang na ikaw si James. Eto na ang pag-asa natin anak para yumaman tayo. Kaya lang, naisip ko rin si James eh. Kukunin din naman natin siya. Kapag nasa atin ang kayamanan ng Don Miguel na yun. Maya-maya pa'y may kumatok sa pinto. Nandito na sila. Anak, maghanda ka ha. Galingan mo. Ikinagagala ko ang inyong muling pagbabalik. Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Kailangan na naming madala ang apo ni Don Miguel. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na wala akong ibang... Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Naniniwala na rin si Don Miguel na siya nga ang tunay niyang apo. Pinakukuha na siya. Nasaan siya? Oh, nandito siya. Si James. Sigurado kang siya nga. Ano man ang mangyari sa kanya, wag na wag mong sisisihin ang sarili mo. Siya talaga yan. Sige, kunin na natin siya. Oo siya, anak. Sumama ka na sa kanila. Magiging maganda ang buhay mo. Paalam po, nanay. Paalam anak. Magiging masaya ka. Bago sumunod si Tessa sa kotse, huling tingin para kay Lala. Tama ka. Magiging masaya siya kasama ni Don Miguel. Ay, finally! Success na success. Kung mamamatay na yung Don Miguel na yon, sigurado akong ililipat agad sa kanya ang mga ari-arian nito. Ay, sa wakas, mababawi ko na rin ang lahat ng ginastos ko sa pagpapalaki ko sa batang si James. Ay, pasensya ka na kung inagaw man namin ang dapat na para sa'yo. Mayaman na ako, mayaman na ako, mayaman na ako. Ay, puwisit na aso na yun. Pero hindi ako matatakot, lalo pa ngayon. Ilang sandali na lang, yayaman na kami. At kapag nasa akin ang kayamanan ni Don Miguel, bibili ako ng maraming pampaganda. Mamamasyal ako sa ibang bansa. Kahit ilang bansa siguro pupuntahan ko. Hindi mauubos yung kayamanan na matandang yun. Ay, pasensya na pinsan Loretta kung naging abusada ako. Habang patuloy si Lala sa pagdiriwang sa lumang mansyon, ang kanyang paglalakad tila napapasayaw. Ang bawat galaw may kasamang ngiti at tawa. Para sa kanya, ang araw na yun ang simula ng bagong buhay. Isang buhay na punong-puno ng karangyaan at kasaganahan. Hindi niya alam na ang mga sandaling ito ang magiging huli para sa kaligayahan na kanyang pinapangarap. Sa gitna ng kanyang pagtatampisaw sa tagumpay, isang katok ang yumanig sa pintuan ng kanyang tahanan. Nang kanyang buksan ito, naroroon si Lola Mila. May dalang lumang kahon na ang mga matay puno ng bigat ng katotohanan na matagal nang nakatago. Ang dating masayang atmosphere ng bahay unti-unting napalitan ng kakaibang tensyon. Si Lola Mila, ina ni Lala, ay hindi lang basta dumating para bumisita. May dala siyang mga lumang larawan, mga sulat, mga pirasong magbubuklod ng isang katotohanang magbawakas sa lahat ng planong matagal nilang binuo. Sa labas, ang buwan ay patuloy na lumalaki.
Isang tahimik na saksi sa lihim at unti-unting lalabas ang dating tahimik na gabi ay binuhay ng mga kulog na tila nagbababala ng isang napipintong unos sa buhay ni Lala. Naku, baka sigado na to at nakalimutan na. Teka nga, mabuksan nga. Oh. Nasaan nag-apo ko? Nay, bakit kayo nandito? Nasaan si Bert? Sagutin mo ako! Nay, huwag kayong mag-alala. Nasa mabuting kalagayan ng anak ko. Magandang nangyari sa kanya. Isa sa mga araw sa linggong ito, magbabago ng buhay namin. Wala nang mga aalipusta sa amin. Mabibili na natin lahat ng gusto natin. Makukuha na natin lahat ng gusto natin, Nay. Ibinigay mo ang apo ko sa mga tauhan ni Don Miguel. Bakit alam mo, Nay? Dahil maging doon sa amin ay naghahanap ang kanyang mga tauhan. Hinahanap ang tunay na apo ni Don Miguel. Kaya alam kong hinahanap nilang batang inalagaan mo. Alam kong gagawin mo ang lahat basta pera ang pinag-uusapan. Ang apo kong si Bert, siya ang ibinigay mo sa mga naghahanap sa ampon mong si James. Ano naman, Nay? Mabuti nga eh. Hayaan mo na yung anak ko. Siya ang magtamasa ng kayamanan nila. Hindi mo alam. Nagpakahirap din naman ako sa pag-aalaga kay James. Deserve namin to. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ipinahamak mo ang sarili mong anak. Ipinahamak mo ang apo ko. Ano ba, Nay, ha? Kayamanan ang naghihintay kay Bert. Eh kayo nga itong hindi makaintindi. Aswang si Don Miguel. Ano po? At sa apo nitong si James nais ipasa ang pagiging aswang. Hindi totoong kayamanan ng Don. Ang meron sila'y kapangyarihan ng pagiging aswang. Hindi maaari ito. Dahil sa kayamanan, nagawa mong ipahamak ang sarili mong anak. Nasilaw ka sa kayamanan. Hindi. Gayon, paano natin mababawi ang apo ko sa kanila? Saan nila dadalhin ang apo ko? Hindi, Inay. Hindi maaaring maging aswang ang anak ko. Hindi! Tumakbo si Lala sa bintana. Nakita ang buwan na halos kunti na lang ay mabubuo na. Kabilugan. Kabilugan na ng buwan. Oo. At sa kabilugan, mangyayari ang ritual. Ang pagpasa ng kapangyarihan. Kaya pala, madalas banggitin ng mga tauhan ni Don Miguel, yung Tessa, na kailangang madalang kanyang apo bago ang kabilugan ng buwan. Bakit hindi ka man lang sumangguni sa akin? Ang sinabi ni Tessa, magiging masaya siya kasama si Don Miguel. Kaya pala iniwan sa'yo si James noon dahil inilayo ng kanyang ina ang anak niya. Sa sumpa ng pagiging aswang, tinakasan nila ang sumpa. Pero ikaw mismo ang nagdala sa anak mo sa kapahamakan. Anong gagawin ko? Ano tong ginawa ko? Anong ginawa ko sa anak ko? Kailangan kong hanapin si Bert. Kailangan! Hindi mo alam kung saan sila nagtatago. At kahit alam mo, baka huli na ang lahat. Matapos malaman ang katotohanan mula kay Lola Mila, bumaling ang takot at galit ni Lala sa taong kaya niyang sisihin. Si James, hindi na napigilan ni Gardo ang kanyang asawa nang biglang umalis ito papunta sa tinutuluyan ni James. Nanginginig sa galit. Nagmaneo si Lala patungo sa lugar kung saan nananatili ang kanyang dating kasintahan. Sa bawat kilometrong nalalampasan niya, lalong tumitindi ang kanyang puot, ang mga luha sa kanyang mga mata
halos bumulag sa kanya habang sakay siya ng isang habal-habal. Ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging nasa isip niya lamang, ibuntun ang sisi kay James na siyang dahilan ng lahat ng kamalasang pinagdadaanan nila. Nang makarating na sa tinutuluyan ni James, dali-dali siyang pumasok sa kinaroroonang silid ng binatilyo. Marahas niyang kinatok ang pinto. Nang walang sumagot, kumatok siya ng kumatok hanggang sa marinig ang mga yapak sa loob. Bakit po kayo nandito? Nay, bakit po? Ikaw ang dahilan ng kamalasang nangyayari sa pamilya ko! Bakit po kayo nagagalit sa akin? Dahil ikaw ang apo! Apo ka ng aswang! Ha? Teka! Wala akong alam-alam na anak ka pala ng aswang! Teka po! Hindi magtatagal, papatayin mo rin kami. Kaya bago pa mangyari yun, teka po! uunahan na kita, ha? Uunahan na kita! Hindi ko po kayo maintindihan! Kaya ka pala iniwan sa akin ni Loretta noon para itakas ka sa lolo mong aswang. Ngayon, babawiin ka na para ipasa sa'yo yung pagiging aswang. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Dahil ang anak kong si Bert ang isinama nila, sa kanya ipapasa ang pagiging aswang. Ikaw ang impakto! Lahi kayo ng mga aswang! Nag-alaga ako ng aswang sa loob ng mahabang panahon! Halika rito! Halika rito! Teka po! Sandali po! Bitiwan niyo ako! Kapag napahamak ang anak ko, ikaw ang papatayin ko! Bakit lagi niyong ipinapasa sa akin ng sisi? Kayo po ang may kagagawa nun! Desisyon niyo yun! Kaya kayo may kasalanan kung bakit napahamak si Bert! Ano? Kayo naman po ang gumawa ng kasalanan eh! Kayo po! Kung ano man po ang nangyayari sa inyo ngayon, bunga po na inyong maling desisyon! Walang hiya ka! Ikaw ang pinagmula ng mala sa pamilya namin! Alam mo ba, kung alam ko lang na lahi ka ng aswang noon, sana pinatay na kita! Hindi po! Aswang! Hinayaan na sana kitang malapan ng mababangis na hayop sa gubat! Namatay ka na sanang impakto ka! Kahit ganito po ang ginagawa niyo sa akin, mahal ko pa rin po kayo. Utang ko po sa inyong buhay ko. Kung pinabayaan niyo ako, malamang wala na po ako sa mundo ito. Pinagsisisihan ko ang pag-aalaga ko sa'yo! Pinagsisisihan ko na inalagaan kita! Matapos kang iwan sa akin ng nanay mo! Pero mahal ko pa rin po kayo. Kahit gaano niyo ako saktan, kahit ano pang sabihin niyo, mahal ko pa rin po kayo. Hindi! Dapat hindi kita mahalin! Dapat kamuhian kita! Nanay! Huwag kang lalapit! Aswang ka! Aswang ang lahi mo! Patawad po kung naging dahilan ako ng pagkawasan ng pamilya niyo. Matapos ang marahas na paghaharap kay James, bumalik na si Lala sa lumang mansyon kung saan naghihintay si Lola Mila, ang matanda. Hindi na naghintay pa ng pagkakataon para kumilos. Ginawa niya na ang dapat na sana'y matagal nang ginawa ni Lala, ang humingi ng tulong. Sa sala sa mansyon, tahimik na nakaupo si Lola Mila sa kanyang silya habang si Lala nagpapaikot-ikot sa paligid. Halatang balisa nang ipaalam ng matanda na nae-report niya na sa mga pulis ang pangyayari. Natigilan si Lala sa kanyang paglalakad. Nanginginig ang kanyang tinig nang magtanong kung ano ang ginawa ng matanda. Matatag na ipinagtanggol ni Lola Mila ang kanyang desisyon. Binigyang diin na hindi maaaring magpatuloy ang katahimikan sa kabila ng pangamba ni Lala. Baka hindi na siya paniwalaan. Pinaalalahanan siya ng matanda na may mga ebidensya sila, ang mga sulat at litratong matagal niya nang itinatago.
Nang tumunog ang doorbell ng mansyon, alam nilang dumating na ang mga pulis. Sa unang pagkakataon, nakita sa mga mata ni Lala ang bagong lakas ng loob. Handa na siyang harapin ang katotohanan at sa wakas, tapusin na ang mahabang panahon ng pagtatanim ng hinagpis at takot. Nai-report ko na sa mga pulis ang nangyari. Anong ginawa niyo? Naibigay ko na rin ang mga larawan ni Bert. Nay, bakit? Nagpakalat ng mga pulis ng larawan kung sino man ang nakakita sa apo ko. Nagsa ganun ay matunto nila ang kinaroroonan nito at mailigtas natin siya sa pagiging aswang. Hindi! Hindi pwede! Ay saday hindi ka nagpasilaw sa pera. Hindi ko naman kasi alam na ganun ang buhay nila. Kung alam ko lang, di pinatay ko na sana yung apo nila. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang taong mapag-imbot at masama sa kapwa, ang kinasisiyahan ng kamalasan sa buhay. Hindi, ang batang yan na may kasalanan Si James, siya ang nagdala ng sumpa sa atin. Hanggang gayon, hindi mo pa rin nakikita. Ikaw ang nagdala ng kamalasan sa ating pamilya, hindi si James. Pero, Nay, tinuruan mo ang sarili mong anak na magsinungaling. Pinagpalit mo ang anak mo para sa kayamanan. At ngayon, sisisihin mo ang batang walang kaalam-alam. Malapit na ang kabilugan ng buwan. Kailangan nating mahanap si Bert bago magdilim bukas. Paano kung huli na, Nay? Kaya nga kailangan nating kumilos ngayon. Hindi tulad mo na puro kayamanan lang ang iniisip. Alam mo kung bakit pinili ni Loretta na iwanan si James sa'yo noon. Kasi ang akala niya, mabuti kang tao. Ang akala niya, maiingatan mo siya. Kung alam lang niya na ang taong pinagkatiwalaan niya ay siya ring magpapahamak sa sarili niyang dugo. Umalis si Lola Mila. Naiwan si Lalang nakatayo sa gitna ng sala at ang buwan unti-unti nang lumalaki. Habang si Lola Mila naghahanap ng tulong, si Lalay nakaluhod sa kanyang pagkakasala. Si Bert naman, unti-unti nang nalalaman ang tunay na kahulugan ng kanyang tagumpay. Ang mahabang biyahe hindi nagtungo sa mga gintong pangako ng Maynila, kundi sa isang madilim na daan patungo sa gitna ng kagubatan. Teka po, bakit dito tayo pumunta? Akala ko po sa Maynila tayo. Dito na muna tayo. May mas importante. Tumingin si Bert sa malaking bahay. Walang ilaw, maliban sa ilang kandila sa mga bintana. Pero pong sabi niyo ang mansyon sa Maynila. Naroroon ang lolo mo sa loob. Po? Malubha na ang kanyang sakit. Ikaw na lang ang hinihintay niya para maalam ito. Hinawakan ni Tessa ang balikat ni Bert. Ginabayan papasok. Hindi ba pwedeng bukas na lang kami magkita? Hindi. Kailangan ngayon. Sa kabilugan. Pumasok sila sa malaking banyo. Maligo ka muna. Kailangan mong maging malinis. Napansin ni Berta ang mga baso sa tabi ng bataba. Ano po yun? Mga pampaligo. Espesyal na pampaligo. Lumapit si Bert sa mga baso. Napansin ang pulang likido. Dugo po ba ito? Oo. Para sa ritual. Kailangan mong maging karapat-dapat. Ayoko. Gusto ko na umuwi. Inawakan ni Tessa ang braso ni Berta ng mahigpit. Hindi ka pwedeng umuwi. Pinili mo to, di ba? Pinili mong maging si James.
Hindi ko po alam. Hindi ko alam na ganito. Ngayon, alam mo na. At huli na para umatras. Tumulo ang luha ni Bert habang unti-unting hinuhubad ang kanyang damit. Nanay, bakit niyo ako pinabayaan dito? Simulan na natin. Kailangan mo maging malinis. Malinis para sa bertud. Habang binubuhusan si Bert ng pulang likido, ang mga kandila sa paligid ay kumikislap at sa labas ng bintana, ang buwan halos buong-buo na. Matapos ang ritual ng pagpapaligo kay Bert, umakyat na si Tessa sa pinakatuktok ng bahay kung saan naghihintay ang kanyang supremo. Sa madilim na silid, tanging ang liwanag ng mga kandila ang nagbibigay ng tanglaw sa mukha ni Don Miguel, isang mukhang puno ng lungkot at pagod. Supremo, nandito na po ang bata. Hindi siya ang tunay kong apo. Pero, Mas makabubuting mailigtas ang tunay kong apo. Alam kong nararamdaman mo rin ang nararamdaman ko. Lalo pa ngayon, lumalakas ang ating kapangyarihan sa mga ganitong pagkakataon na bilog ang buwan. Supremo, bakit niyo pa po siya pinakuha kung alam niyo naman na hindi siya yung tunay niyong apo? Yan ang mapapala ng mga taong mabangimbot sa kayamanan. Kapahamakan ng kanilang buhay ang kasasapitan. Hindi ko po maintindihan. Alam mo, Tessa, mas masaya akong umalis sa mundong ito na hindi malalahian ng pagkaswang ang aking tunay na apo. Pero Supremo, ang bertud, Sila rin ang nagpahamak sa sarili nilang anak. Sila rin ang nagligtas sa apo ko. Bumalik ka roon, Tessa. Kunin mo ang tunay kong apo. Iligtas mo siya. po, Siguradong pag-iinitan nila ang tunay kong apo, si James. Siya ang kailangan mong protektahan. masusunod po, Supremo. Humarap si Don Miguel kay Tessa. Ikaw na ang bahala sa apo ko. Kung paano mo kong nirespeto bilang pinuno ng mga aswanga, gawin mo rin sa kanya, sa tunay kong apo. Pero, ang sumpa, ang bertud, Gawin mo ang lahat. Huwag lang siyang maging katulad natin. Huwag lang siyang maging aswang. kaya pala hindi niyo siya kinuha noon. Tinakasan ko ang sumpa para sa kanya. Pero ngayon, may ibang batang malalagay sa panganib. May magsasalo ng sumpang tatakasan natin dahil lamang sa silaw nila sa kayamanan. Supremo, Dalian mo na, Tessa. Iligtas mo ang tunay kong apo. Iligtas mo rin ang batang napilitang gawin ang hindi niya maintindihan. Tumakbo si Tessa palabas ng silid. Patawad sa sumpa ng inyong lahi. Pero ngayon, maiiwanan mo na ang kapalaran mo, apo. Matapos ipadala si Tessa para iligtas si James, hinintay ni Don Miguel ang huling sandali ng kanyang buhay sa silid na tanging mga kandila lamang ang nagbibigay liwanag
Nagsimula na ang ritual na magpapasa ng sumpa, hindi sa taong dapat sana'y tumanggap nito, kundi sa isang batang napilitang gampanan ang papel na hindi para sa kanya. Lumapit ka, Apo. Po, umupo ka. Umupo si Bert. Nakatingin sa mga alay sa mesa, ang mangkok ng dugo, alak at ang mga dahon ng anahaw. Ano po ang mga ito? Tahimik. Sinindihan ni Don Miguel ang mga dahon. Ngayon, Bert. Paano niyo pong nalaman ang pangalan ko? Tinitigan ni Don Miguel si Bert. Napatahimik ang bata. Ngayon, ipapasa ko ang bertod ng ating lahi. Nanginginig ang mga kandila. Matagal ko nang inihanda ang araw na ito. Hindi po ako si James. Hindi po ako. Tiningnan ni Don Miguel si Berta. Naparalisa ang bata sa kanyang kinauupuan. Ikaw, bilang aking apo, ang siyang tagapagmana ng ating kapangyarihan. Dinampian ni Don Miguel ng dugo ang noo ni Bert. Nanay ko po! Hindi ito gusto ko! Ang kapangyarihang ito, ang sumpang ito, dapat sana'y kay James mapupunta. Pero pinili ninyo ng inyong mga magulang ang landas na ito para sa'yo. At ngayon, ikaw ang magdadala. Itinaas ni Don Miguel ang mangkok ng dugo. Ayoko po! Sa kabilugan ng buwan na ito, sa huling sandali ng aking buhay, ipapasa ko sa iyo. Ayoko mag-iusap! Ayoko maging kagaya ninyong aswang! Bigla may kumalabog sa labas ng pintuan. Napatingin si Don Miguel. Nakatingin sa pinto. Huli na para sa ating lahat. Ang mga kalabog mula sa labas ay nawala sa hangin na tila nilamon ng ritual na nagaganap sa loob ng silid. Ang sumpa ay nahanap na ang bagong tagapagdala nito. Hindi ang tunay na tagapagmana, kundi ang batang napilitang kunin ang hindi sa kanya. Sa pamamagitan ng dugo at kapangyarihan. Naupo si Don Miguel sa sahig. Lolo, wala nang magagawa. Unti-unting bumagal ang paghinga ni Don Miguel. Ayos lang po ba kayo? Ikaw na ang tagapagdala ng sumpa. Ang kapalaran mo ay nakatakda na. Biglang nanginig ang katawan ni Don Miguel. Tulungan niyo po ako!
Nagsimula magkaroon ng makapal na usok ang paligid. Patawad, hindi ko napigilala. Bumagsak ang katawan ni Don Miguel sa sahig. Tulong! Tulong! Unti-unting natunaw ang katawan ni Don Miguel. Naging abo. Hindi! Biglang naramdaman ni Berta ang kakaiba sa kanyang dibdib. Nang iyari sa akin, ang init! Lumakas ang liwanag ng buwan sa bintana. Parang may bumabagabag sa akin. Nagsimulang manginig ang kamay ni Bert. Hindi! Ayoko! Hindi ko gusto maging aswang! Tumayo si Berta, tumakbo sa salamin. Hindi! Hindi ako si James! Hindi ako si James! Sa salamin, unti-unting nagbabago ang kanyang anyo. Nanay! Ano itong pinasung niyo sa akin? Bakit niyo ako pinabayaan? Bakit? Bert! Buksan mo ang pinto! Pero si Bert, nakatayo lang sa harapan ng salamin, pinanunood ang unti-unting pagbabago ng kanyang sarili habang ang mga abo ni Don Miguel tinatangay ng hangin sa palibot niya. Ang malamig na gabi ay naging tahimik habang lumalanghap ng takot sa paligid ang buong bahay ni Don Miguel. Sa kabila ng mapanglaw na katahimikan, naririnig ang mahinang tunog at mga yabag ng mga pulis at ang humihingal na boses ni Gardo at Lola Mila na nagmamadaling makarating sa pinangyarihan. Habang sila ay papalapit, ang tanawin sa loob ng bahay unti-unting nagiging mas malinaw. Si Bert, nakatayo sa harapan ng salamin, pinanunood ang unti-unting pagbabago na nagaganap sa kanyang katawan. Dito gusto. Gutom ako. Gutom ako. Sa labas, narating na ng mga pulis ang bahay kasama sina Gina, Lula Mila at Lala. Ang kanila mga matay na puno ng takot nang marinig ang nakakakilabot na sigaw mula sa loob. Walang gagalaw! Itaas ang kamay! Humarap sa pintuan mula sa dilim si Berta, pero ibang-iba ang anyo. Ay, Diyos ko! Ang apo ko! Bert! Bert, anak, ikaw ba yan? Gutom na gutom ako. Sir! Kailangan na nating barilin. Huwag! Anak ko yan! Huwag niyo siyang sasaktan! Gutom na ka. Kasi ako ng dugo. Dugo! Kasi ako ng dugo! Bert! Bert, anak! Anak ako to! Ang nanay! Bert, kilala mo pa ba ako? Anak! Nanay! Ma'am, lumayo kayo! Hindi siyang anak ninyo! Lumayo na kayo! Mali kayo! Anak ko pa rin siya! Hindi niya kasalanan ito! Si James ang dapat na nasa lugar niya! Hindi! Hindi ako si James! Hindi ako si James! Biglang may mahinang tawa mula sa likod ng dilim. Lumitaw si Tessa. Tama ka, Lala. Si James dapat ang nasa lugar niya.
Tessa, nasan si James? Sabihin mo sa akin. Ligtas na siya, Lala. Malayo na sa inyo. Malayo na sa lahat ng ito. Ay, Diyos ko! Ikaw din! Isa ka rin palang aswang! Pinagkatiwalaan ako ng Supremo na protektahan ang tunay niyang apo. At ikaw, Lala, salamat sa pagligtas mo kay James mula sa sumpang to, kahit hindi mo sinasadya. Nandito ang tunay na aswang! Siya yun! Hindi ba siya ang tunay na aswang? Kitang-kita ng aming mga mata! Pakiusap! Anak ko yan! Dugo! Kailangan ko ng dugo! Sir! Kailangan na natin siyang barilin! Hindi tao ang batang yan! Huwag! Ako ang may kasalanan! Ako ang dapat parusahan, hindi ang anak ko! Ako ang gumawa ng lahat ng ito! Ako ang gumawa! Biglang sumabay sa putok ng baril ang sigaw ni Lala. Tumigil si Berta. Hindi! Ayun lang ganito! Si Berta biglang tumalon palabas ang bintana. Ang kanyang anyo nawala na sa kadiliman ng kagubatan. Hahanapin niya ang kanyang unang biktima. Gaya ng lahat ng bagong aswang. Hindi na siya titigil. Hindi na siya tao. Mamang pulis, ang babaeng ito ang dahilan ng pagiging aswang ng anak ko. Ikulong niyo ang babaeng ito! Hindi kami basta-basta magkukulong ng walang sapat na katibayan ang mga aligasyon. Ang anak ninyo mismo ang malaking katibayan na siya ang aswang. Kaya pananagutan ng anak mo ang mga biktima ng aswang sa bayang ito. Maaari din kayong masangkot sa mga kaso ng pagpatay kung kinukonsinti ninyo ang inyong aswang na anak. Men! Sundan natin ang aswang! Yes, sir! Saan mo dinala si James? Sabihin mo sa akin, huwag mong itago ang anak ko! Hindi mo siya tunay na anak. Nasaan siya? Nasaan siya? Sa lugar kung saan hindi na siya maaaring mahanap ng mga tulad niyo. Kung saan hindi na siya magdurusa dahil sa ganid niyo. Siya ang tunay na tagapagmana at hindi mo na siya makikita kailanman. Si Tessa ay naglakad palayo, nawala sa dilim. Ang paligid ay tahimik, maliban na lamang sa paghahagulhol ni Lala at ang malamig na simoy ng hangin. Naglaho si Tessa sa dilim, iniwan ng mga pulis at ang pamilyang nawasak ng kanilang sariling kasakiman. Matapos ang gabi na yun, ang buhay ng mga naiwan ay hindi nagkaroon ng katahimikan. Ang dating tahimik na bayan naging saksi sa trahedyang dulot ng kasakiman. Ang mga bunga nito na patuloy na bumabagabag sa mga misala. Gardo, may balita ulit. Saan naman? Sa kabilang bayan, may natagpo ang biktima kahapon. Pinunit ni Gardo ang dyaryo. Tama na. Hindi natin alam kung siya nga yun. Gardo, sino pa ba? Anak natin yan. Anak nating nawala dahil sa kasakiman natin. May kumatok sa pinto. Si Lola Mila. May balita ba? Wala pa rin nakakakita kay Bert. Kung alam mo lang, Lala. Kung alam mo lang noon. Kung alam ko lang na ang pinsan kong si Loretta ay nanganak ng isang aswang. Pinabayaan ko na lang sana ang bata. Tama na. Tama na ang paninis. Pero totoo, Gardo. Tayong may kasalanan. Tayong naging abusadong pinsan, hindi si Loretta. Maya-maya pa'y may nakita silang anino sa labas ng bintana. Bert! Anak! Pero wala na. Parang hangin lamang na dumaan. Hanggang kailan tayo maghahanap? Hanggang matagpuan natin siya. Hanggang mapatawad niya tayo. Sa malayo,
maririnig ang balita sa radyo. Ang ika-10 biktima sa loob ng 1 taon. Walang nakakaalam kung sino ang salarin. Sabay na napatingin si Lala at Gardo sa larawan ni Bert sa dingding. Ang mga taon ay dumaan na parang walang katapusang anino. Bawat araw, nagdadala ng bagong hapdi habang hinahanap nila ang kanilang nawawalang anak. Ang kanilang mga buhay naging isang walang katapusang paghahanap. Sinusundan ang mga bulong at tsismis na nagsasabing ang kanilang supling ay naghahasik ng lagim sa malayong lugar. Ang mga yapak ng mga magulang ay sumusubaybay sa di mabilang na landas sa mga bayan at nayon, ngunit laging umuuwing walang dala. Ang kanilang mga puso'y lalong bumibigat sa bawat pagkabigong paghahanap. Samantala, sa kabilang sulok ng mundo, sina Tessa at Darrell naglikha ng normal na pamumuhay mula sa mga piraso ng kanilang supernatural na nakaraan. Tinanggap nila si James sa kanilang tahanan, hindi bilang tagalabas kundi bilang kapamilya. Ang kanilang ugnayan ay lumalim sa bawat paglipas ng panahon. Ang kanilang paglipat sa karaniwang buhay ay hindi naging madali, ngunit tinanggap nila ito ng buong buo, buong puso. Iginalang ang utos ng kanilang supremo na si Don Miguel. Malinaw ang karunungan ni Miguel na kapag naipasa na ang kaloob, unang sumpa ng pagiging aswang sa iba, kinakailangang tanggapin ng lubusan ang mundong karaniwan. Ito ay parehong biyaya at utos, isang pagkakataon para sa katubusan na may kapalit na pag-iwan sa dating buhay. Natuto silang gumising kasabay ang araw, sa halip na mangaso sa dilim, matuwa sa mga simpleng pagkain, sa halip sa ipinagbabawal na handaan, bumuo ng mga ugnayan batay sa tiwala, sa halip na takot. Ang pagkakaiba na magkaparehong buhay na ito, ang desperadong mga magulang na walang sawang naghahanap ng kanilang nawawalang anak, at ang mapayapang buhay na natagpuan ni Tessa at Darrell kasama si James ay nagpakita ng malinaw na larawan ng pagbabago at bunga. Habang ang isang pamilya ay nagkawatak-watak dahil sa supernatural na mundo, ang isa namang nakahanap ng paraan upang gumaling at muling bumangon, bagaman pareho silang may dalang marka ng kanilang pakikipagtagpo sa mga pwersa lampas sa karaniwan. Ang panahon ay walang patid na umuusad, walang pakialam sa sakit ng paghiwalay o sa kagalakan ng bagong simula. Nagpatuloy ang mga magulang sa kanilang walang saysay na paghahanap. Ang kanilang pag-asa ay kumukupas, ngunit hindi lubusang nawawala. Samantala, sina Tessa at Darrell at James tinanggap ang bawat araw ng kanilang bilang normal na buhay, na tahimik at nagpapasalamat na lalampasan ang mga pagsubok na dumarating at nalaman ang halaga na binayaran para sa kanilang kapayapaan. Ate Tessa, okay lang kaya sila? Hayaan mo silang magdusa sa kanilang mga kasalanan. Mas mabuti ka dito. Ligtas ka. Pero si Kuya Bert, naawa ako. Hindi na natin siya maibabalik. Pero ikaw ay ligtas na. Ayon sa kahilingan ng iyong lolo Miguel. Tumingala si James sa buwan. Hindi na siya natatakot rito. Sana mapatawad nila ang kanilang sarili balang araw. Mabuti at mabait kang bata, James. Kaya ka iniligtas ni Supremo. Hindi ka dapat maging katulad namin. Sa malayo, isang alulong ang maririnig. Ang dating si Berta patuloy na naghahanap ng kanyang susunod na biktima, habang ang kanyang mga magulang patuloy na nagdurusa
sa kanilang kasalanan.